Electric pan muna tayo mga kalikot. So may ayusin tayo ngayon isang standard electric pan. So na-check ko na siya. Wala siyang reading sa ating tester. So yan, so hindi nagpa-function yung kanyang motor sa ating tester. So siguro ang problema nito, pwede rin dito sa kanyang wire. Doon sa pinakapuno ng kanyang wire. Yan. Either doon sa kanyang motor or sa kanyang thermal fuse at saka sa kanyang capacitor. So yan yung mga i-check natin mamaya mga kalikot. So ayan, mangungulit-ulit tayo sa ating mga kalikot. Kapag naligaw ka sa aking channel, huwag niyo pong kalimutang i-subscribe ang aking YouTube channel at papalo na rin sa aking Facebook page. Bago natin ipagpatuloy ang ating kalikot, i-shoutout muna natin si Sir Kalaksaron at saka si Sir Arnold Rosales Flores. Yan. Laging nagsishare sa ating mga video. At saka kay Sir Chopisto Molina. At saka kay Clester Panares. Yan. At saka kay Roderick White. At saka kay Sir Joe. At saka kay Sir Jeffrey. At saka kay Sir Rainer Sambo Abilia. At saka kay Sir Jojet TV. At saka si Katone Butingting Channel. So ayun, pwede nyo rin silang i-subscribe mga kalikot. Maraming salamat guys sa pagsuporta sa aking channel. Huwag na natin siyang patagalin, kalikutin na natin siya mga kalikot. Tara! Ayan, maalikabok na rin siya. Tapos natanggal na yung kanyang strap. So babaklasin talaga natin tong kanyang motor. Ayan. Siguro bumigay tong kanyang fuse niya. So parang okay naman yung kanyang capacitor. So baklasin muna natin siya guys. Pag nagbaklas kayo ng motor mga kalikot, mas maganda kapag nakatanggal siya sa kanyang stand or base para mas relax natin siyang ayusin. Yan. Hindi siya pigado. So kapag mga ganito guys na nabaklas yung kanyang strip or yung tali ng kanyang motor, so dahan-dahanin nyo lang kasi baka maputol yung kanyang magnetic wire. Minsan kasi pag katagalan lumulutong yung kanyang cable tie, kaya madaling mapigtas. So kaya kapag binaklas nyo siya, dandahanin nyo lang. So kapag binabaklas nyo yung back casing nya, so hawakan nyo lang itong terminal ng kanyang magnetic wire para hindi na siya gagalaw bago natin tanggalin yung mga wire nya sa kanyang casing. Bali, linisan muna natin siya bago natin talian.
Kapag hindi nyo pa nahanap yung kanyang thermal fuse mga kalikot, katulad nito, ayan. So, wag nyo muna siyang itali kasi baka nandito yung kanyang fuse. So, kung nandito siya sa labas, so pwede nyo na siyang itali. So, bago natin siya itali, check muna natin kung baka may sunog dito sa mga terminal niya. Kasi mamaya tinali na natin, so may sunog pala. Sayang yung pagod natin. So, parang wala naman. Lagyan na natin siya ng tali. Bago natin talian mga kalikot, check natin dito sa baba ng ating tatalian kasi baka mamaya may nakausli na manipis na magnetic wire, so baka matalian natin siya, mapigtas, so wala na, sira na yung ating motor. So yun yung i-check natin mga kalikot, yung sa ilalim nya, doon banda sa pagtatalian natin. Isa lang muna yung ilalagay nating tali mga kalikot kasi i-check pa natin yung winding ng ating motor. Testerin muna natin siya kasi mamaya niyan sira pala yung ating motor or open yung kanyang winding. So sayang yung cable tie natin or yung panali. Kaya testerin muna natin siya. Yan. So yan, test na natin siya. So ang main line ng kanyang motor is yung itong kulay green. Yan. Tapos yung white, number 1, number 2 yung black, number 3 yung red. So nasa ohms tayo, times 10. Yan. Check natin tong white. So ayan guys, yan yung sinasabi ko, kung tinalian natin to lahat tapos may open pa lang linya ng ating motor, sayang yung ating cable tie o yung panali. So ayan guys, wala. So may short naman yung ating tester. So ayan. So may problema yung kanyang motor mga kalikot. So check natin yung mga wire nya at saka itong thermal fuse. Na-check ko nga pala yung kanyang thermal fuse mga kalikot. Sira na siya or open na. So babaklasin ko lang siya mga kalikot tapos irerekta ko muna. Ang pag-troubleshoot ng motor guys, kapag wala siyang reading or open siya, so unang babaklasin nyo yung kanyang thermal fuse. So ito siya. Ito lang muna yung ihiwalay natin. So ito yung i-check muna natin. So dito sa kanyang wire, yan, ito yung testerin natin. Papunta dito sa kanyang thermal fuse. So ayan, may reading siya. So ibig sabihin good yung ating wire. Itong kulay green kasi ito yung main line nya. Ito lang muna yung i-check natin, baka naputol yung kanyang wire or yung magnetic wire. Huwag muna natin pakialaman yung iba. So okay naman yung 1, 2, 3 na wire nya. Ayan. So dito lang sa kanyang main line itong wire na to. So i-check natin yan, baklasin natin dito, baka putol siya. Kasi okay naman yung wire nya eh. Ayan. May reading siya. Ayan. So ibig sabihin buo itong wire nya, itong kulay green. So dito lang sa kanyang magnetic wire. Yan, bali na baklas na natin siya. So dito guys, sa puno niya okay naman, walang putol. Kaso may napansin akong sunog dito. Ayan. Dito guys, ayan o. Sunog siya hanggang dun sa loob. So wala na to, open na siya. So ayan, parang hibla lang siya pero sunog yung kanyang linya. Parang nagbubble na yung kanyang varnish. So dun sa loob, ayan o, may short na siya doon. Yung kulay itim. Kita ba? Yan. So nangitim na siya simula dito hanggang dun sa loob.
Hindi lang kasi kita. Ayan. So open na tong kanyang motor mga kalikot, kailangan ng palitan. Wala na rin tayong magagawa dito. So update ko na lang kayo mga kalikot kung ano yung feedback ng ating customer kung papabilan niya ng bagong motor. So magandang araw sa ating lahat mga kalikot. The next day. Update lang tayo mga kalikot sa ginagawa nating electric fan. So nakabili na tayo guys ng kanyang winding motor. So yan, bago na siya. So bali linisan muna natin siya guys. So wala namang tama yung kanyang shafting at saka bushing. So kulang lang sa linis. So linisan muna natin siya mga kalikot, itong casing niya. Tapos salpak na natin yung kanyang winding motor. Kapag i-check niya yung bushing shafting niya mga kalikot kung sira siya, so dito pa lang sa kanyang shafting malalaman nyo kagad kung sira na yung bushing shafting niya. So kapag sira itong shafting niya, may groove na siya or medyo malalim na, so ibig sabihin nun sira na yung kanyang shafting at saka bushing, automatic na yan. Bali wag nyo na lang ikabit guys kapag malalim na yung groove niya. Kasi babalik din yan sa inyo. Magkakaproblema ulit yun kasi ipit ulit siya. So kapag may groove na siya or malalim na, palitan nyo na lang ng bagong shafting at saka bushing. So ayan, salpak na lang natin tong kanyang winding motor. Nalinisan na natin siya. Ayan, malinis na. Ayan. So kabit na lang natin mga kalikot. So may video naman tayo kung paano mag-align or paano magkabit itong winding motor niya, at saka kung paano mag-balance dito sa kanyang casing. Bago pa pala natin ikabit tong kanyang winding, testerin muna natin siya. So itong green yung kanyang main line, so unahin muna natin yung white. So ito yung number 1 nya. Ayan. Number 2 niya yung black. So mayroon naman siyang reading. Number 3 niya yung red. Yan. Tapos check rin natin tong connection ng capacitor. Yan. So may reading naman lahat mga kalikot. Bali kabit na lang natin siya. So okay siya mga kalikot. Unahin muna natin ikabit dito sa front casing niya mga kalikot. Ayan. So ingatan nyo lang guys yung kanyang winding. So kailangan nasa likod itong wire niya mga kalikot. Hindi siya pwedeng pa ganun kasi pabaliktad na ang ikot nun. So kailangan unahin muna natin siya ikabit dito sa front casing niya. So bahala na lang kayo kung saan nyo siya binaklas yung itong kanyang mga wire. So doon nyo rin ikabit. Tapos sunod natin itong kanyang shafting. Ang paglagay ng shafting mga kalikot, yung mas mahaba doon siya sa harap, tapos yung maiksi doon siya sa likod. So kung kulang pa yung washer niya dito sa front, so pwede naman kayo magdagdag. So makikita nyo naman dyan guys kung lubog na lubog siya, kulang sa washer yon. So kailangan lang natin dagdagan dito sa harap. Tapos sunod natin guys itong back casing nya. So i-separate lang natin yung dalawang
dilaw or kulay yellow. Yan. Sa taas to. Ito kasi yung papuntang kapasitor niya. O pwede rin sa taas na rin to kasi dito ko siya hinugot yung dati niyang wire. Yan. Dyan na lang lahat. So yan, salpak na natin siya mga kalikot. Wag muna natin siyang i-fix. Kasi tingnan muna natin yung balance ng kanyang washer. Baka masikip siya or sobrang luwang. Magdagdag lang siguro tayo guys ng isang washer kasi masyadong maluwang ata. So hindi pa naman siya nahigpitan ng kanyang screw. So try natin mag-screw ng dalawa. Tapos kapag maluwang pa rin siya, magdadagdag tayo ng washer mga kalikot. So ayan guys, malaki pa yung allowance niya dun sa loob. So try natin magdagdag ng isang washer dito sa harap. Kasi may kunting lubog siya. So baklasin muna natin siya. So yan guys, maglagay lang tayo ng isang washer lang. Yan. Tapos try natin. So ayan, sakto lang siya. Tapos salpak ulit natin yung back casing niya. Tapos try natin ulit kung maluwang. Maglagay tayo dito banda sa likod ng kanyang washer. Pero pag konti lang yung diferensya niya, hindi na lang natin siya lagyan. Pag sobrang luwang lang mga kalikot, saka lang tayo maglagay ng kanyang washer. Yan, kabit ulit natin yung dalawang screw niya. Kahit dalawa lang mga kalikot. So try na natin halogin. Yan, so parang kunti na lang. So sakto lang siguro ito mga kalikot. Hindi na tayo magdadagdag sa bandang likod niya ng washer. Yan. So lagyan na lang natin siya ng oil. So tama na to mga kalikot. Mas maganda mga kalikot, lagyan natin siya ng grasa konti lang. Mas matagal mawala yung kanyang oil kapag may grasa siya. Kaso lang mas madali naman siyang madudumihan kasi yung alikabok didikit dito sa grasa. Kaya yung electric pan nyo, linisin nyo lang kahit once a week. Yan. Pag nilagyan nyo siya ng grasa, lagyan nyo na siya ng oil. Yan. Pero wag naman masyadong marami. Kasi pag marami yan, tatalsik lang yan. Combination ng grasa at saka langis. Kasi kung langis lang, minsan kasi langis lang yung nilalagay ko. Ilang days lang, tuyo na kaagad siya. Mas maganda niyan mga kalikot. Lagyan nyo siya ng grasa konti, tapos combination ng oil. Yan, para mas tumagal pa yung dulas niya. Tapos maganda rin yan guys, lagyan nyo ito ng oil, itong buong shafting, para iwas kalawang siya. Kaso nga lang, madikit yung mga alikabok. Yan yung problema. Kaya kahit once a week lang, lilinisan natin yung ating electric pan. So ayan, smooth na siya. Tapos lagyan rin natin to sa likod. Tapos itong gear niya mga kalikot, pwede natin lagyan niya ng grasa para madulas yung nandun sa loob na gear niya.
So yan guys, smooth na siya. So okay na siya mga kalikot. Ayan, gamitin rin natin yung dati niyang capacitor. Ayan. Tapos itong clip ng kanyang wire. So ilagay rin natin to sa likod. So yung dalawang yellow mga kalikot, wag natin isama na ilagay dito sa ating clip. So ito lang green, black, white at saka yung red. So ito lang yung i-clip natin. Yan. Nakalimutan ko pala, ilagay muna pala natin tong wire dito sa loob, dito sa kanyang neck, papunta dito sa baba. Yan, nakalimutan ko. Tapos ito guys, yan, ito yung papuntang capacitor natin, yung dalawang linya niya. Ayan, nakabit na rin natin yung wire ng kanyang capacitor. So, kahit magbaliktaran yung dalawang yellow, okay lang yan mga kalikot. Tapos, lagyan natin siya ng strap. Ayan, para hindi siya mahugot dito. So, diskartan nyo lang mga kalikot kung paano nyo siya pasukin dito sa kanyang neck. So, madali lang naman, diskartan nyo lang. May mga butas naman yan papunta dito. So sa ibang mga electric fan, so ganun din, may butas naman yung itong kanyang neck. Ayan, dito natin siya pinasok. Yan, para mas mabilis nyo matandaan mga kalikot, mag-iwan kayo ng color coding dito kapag pinutol nyo yung mga wire. Yan. Pero pag yung color coding talaga nyan, yung white is number 1, black number 2, number 3 yung red. Tapos ito na yung sa EC nya or sa kuryente sinasaksak. So dito naman sa ating color coding dito, yung green, ito yung main line nya. So dito siya naka-tap sa papuntang kuryente. Yan. Tapos ito yung 1, 2, 3 nya. So tanggalin ko na lang kasi kabisado ko naman siya. So unahin muna natin tong kanyang main line. So naka-tap siya dito sa plug natin. Yung puti natin sa number 1. Tapos yung black natin number 2. Tapos yung red natin number 3. Papalitan natin siya ng plug mga kalikot. Ayan, delikado siya. Matanda pa naman yung may-ari nito, baka mahawakan niya yung pan. Ayan, basag na kasi yung plug. So palitan na lang natin siya ng plug niya mga kalikot. So kahit hindi na natin siya pabayaran, mayroon naman ako dyan na second hand. So yun na lang yung ikakabit natin mga kalikot, kaysa maaksidente pa yung may-ari. So ito na lang yung papalit natin mga kalikot. Yan. A few moments later. So yan mga kalikot, napalitan na natin siya. Tester muna natin siya mga kalikot. So check muna natin kung grounded siya dito sa yan.
So wala naman siyang reading. So hindi siya shorted or grounded sa kanyang body. So yan na, testerin na natin siya. Ayan. So number 1 natin. So ayan, may reading siya mga kalikot. Number 2. Number 3. So okay na siya mga kalikot. Testing na natin siya mga kalikot, na na-plug na natin siya. Ayan, number 1. Number 2. Ayan. So number 3. Ayan, nagbabibrate lang yung plastic niya. May basag kasi dito yan. So ayan, na-assemble na lang natin siya mga kalikot. Tapos final test na natin. So pag nag-assemble kayo ng frame niya mga kalikot, ito yung una nyong ikakabit. Mas madali siyang ikabit kapag iuna natin to. Sunod natin itong cover sa likod. Yan. Tapos sunod natin yung kanyang frame niya mga kalikot. Yan. So yan guys, na-assemble na natin siya. So plug na natin. So ayun. Lakas. So okay na siya mga kalikot. So ayan, hanggang dito na lang ulit guys yung video natin. So kita-kita na lang tayo ulit sa next video. Huwag niyo pong kalimutang i-subscribe ang aking YouTube channel at papalo na rin po sa aking Facebook page. So maraming salamat ulit mga kalikot. Ingat tayong lahat and God bless sa ating lahat mga kalikot. So bye bye.